worship, Lord. We glorify your name. We thank you, Lord God, dahil tunay na napakasarap magpuri sa iyo, makilain, itaas ang pangalan mo. We thank you, Lord God, sa presensya po ng bawat isa na narito. Tunay na kami nagkakaisang pakilain ka sa buhay ng Panginoon. Sa pagkakataon po ito, kami muling nagkakaisa na makinig ng iyong mga salita. Kailangan po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, patnubayan niyo po kami. Holy Spirit, manahan ka bawat isa sa amin. As we study your word, patuloy namin maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaisa sa iyo pong iglesia. Samahan niyo po ang bawat anak po ninyo na narito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, malayo na po tayo magsuko, mga kapatid. Ayan, praise God po. Ang dami po natin ngayon. And sa pagkakataon po ito, papuri sa Panginoong Diyos dahil muli tayo po ay pinagkalooban ng tagapaglingkod na maghahayag po ng mensahe sa umaga po ito. Alam ko, this year lang din natin siya na-invite na mag-speak sa atin, and sa mga pangalawang pagkakataon, muli po natin siya makakasama para maghayag ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Nung nakaraang pinakilala ko po siya, siya pa ay nakadalawang kanyang destino sa Santo Domingo and sa Porac Church of Christ. Pero ngayon po, siya po ay full-time na sa Porac. Wala pa palang Porac na Angeles na wala. So ngayon po, siya po ay naka-full-time na sa Porac Church of Christ as a youth minister / music minister. Hindi ko na po patatagalin. Ating po papurihan ng Panginoong Diyos sa buhay po ni Pastor Brando Javines. Salamat, Pas. Ayan. Good morning po. Pwede ba kamayan natin? Kamayan tuloy. Ngitian pala muna natin kasi nagkamayan na kayo eh. Iba-iba yung script ko dito. Ngitian po natin ang bawat isa na may magandang ngiti. Yung merong unity ng ngiti. Ayan. Good morning to everyone. Alam niyo po si Pasmel ay inabot ko sa seminary. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Parang baliktad na. Anyway, so medyo magkakilala na kami noon. At hindi po ako full-time talaga sa Porac. Nagkataon lang na sa Clark din ako nag-work at dito sa Porac ay mas malapit po. No? So sa Santo Domingo kasi ay okay na po sila. Although ngayon po, meron silang problema. No? Nakikita nyo naman sa mga video, nakalubog po yung part ng Mexico at saka ng San Luis. So talaga, challenge po sa kanila yung pagpunta, even sa bahay-sambahan. But still, papuri sa Panginoon because meron pa rin way para doon. Ayan. Kayo po, kamusta po ang inyong linggo? Sino po ang pinasok na ng tubig ang bahay? Wala pa. Sabi nung isa, pag pinasok yung bahay namin, lunod na siguro yung San Fernando. Dahil mataas po yung part ng Angeles eh. Maganda yung geographical yung situation ng Angeles. Kaya doon din sa Porac ganon. Mataas din po doon. Kaya hindi po ganong problema yung hindi bumabaha pero wala rin. Hindi po namin alam saan napupunta. Yung tubig, pero mataas din po. But still, praise the Lord sa buhay niya. At alam ko may papasok na namang bagyo, so we'll keep praying sa ating mga kapatid. Talagang rainy season na. At hindi po natin maalis yan. But this time, I think this is much more parang paggrabe ng grabe dahil na lumalabas na yung mga invalidated blood control program na ngayon, na papansin na. Kaya tumataas na yung mga dating hindi binabaha na ngayon. Sabi ko nga dun sa Santo Domingo, 8 taon po ako dun. Minsan di ako nakita binahayong chapel ngayon lang. Nung wala na ako. Talagang mataas yung tubig niya. But still, God is good. Grabe, mga kabataan. Grabe yan. Yan. So, alam niyo po, yung unity is something that is very important when it comes to church issues and understanding. Ang unity po ay isang bagay na obviously dapat nandun, pero sometimes it is being neglected because of many differences, pagkakaiba. At I think sa loob ng 4 na
nyo na to, no, Sunday, ng unity ay na, siguro nga i-relate na sa inyo, that unity is different from uniformity. Ano, pag sinabi natin unity, uniformity, dapat pare-parehas kayo. Ano, sa lahat. But unity is being united in one, but with differences. Nakita ko yung picture nyo, pupogi nyo eh. Ano, nakita ko dun sa Facebook at may nakasulat doon na unity in diversity yata. Parang meron kayong ganung topic, ano, i-correct nyo lang kung mali. So, ganun din po yun, ano, kahit tayo po ay magkakaiba-iba ng personalidad, in diversity sa ating paniniwala, ay meron pa rin tayong tinatawag na unity. And it's very important na ang unity is being tackled because even Jesus Christ prayed for unity. Alam niyo po, maraming mga bagay na pwedeng ipanalangin ng Panginoon. At nang dumating ang Panginoon doon po sa lupang ito, o sa kanyang katawang lupa, at siya po ay nangangaral, masyado pong mainit yung persecution. Ibig sabihin, there is a prayer for protection dapat doon sa mga tao. At kung nakakapanood kayo ng mga movie noon na nagdidepict doon sa pangyayari ng panahon ni, I think panahon ni, ni Haring Nero, yung mga time na yon, ay yung mga Kristiyano, sila po ay hinuhuli at pinapaamin. At kapag sila umamin, sila ay pinapatay. Ganyan po yung sitwasyon noon. So, the Lord can pray for first our protection. And He has the right to plead to the Father dahil meron po siyang one-on-one access doon sa Diyos Ama. And He can also pray for the success ng mga tao. Kasi most of the people at mga Kristiyano nung panahon na yun, even nung panahon ni Pablo at ng mga unang Kristiyano, mga alipin. Bihira po noon ang isang Kristiyano na na-convert mo na mayroong posisyon sa Roman Empire. Kaya yung nakikita nyo sa Bible, pag binabasa nyo, mga ilan-ilan, may mga centurion, di ba? Sino sa ba yung mga kilala natin may mga pwesto? Di ba? Si Cornelio. Yung mga bagay niya. Pero the rest of it, kaya nga pa nagtitipon po sila gabi. Gabi sila nagtitipon after work. Kaya nga di ba si Eutico nakatulog na matay. Sa sobrang haba ng message, di ba? Ano po? Dahil sobrang pagod at yung mga tao noon, when it comes to their financial situation, hindi sila ganoon nasa sinasabi nating standard or average. Dahil sila po ay mga, sabihin natin alipin o mga slave noong time na yon. So Jesus Christ would pray for success doon sa mga tao ito para mas magkaroon ng influence yung gospel. But one thing that is interesting, in John chapter 17, verse 20 to 23, ito po yung prayer niya. Kung meron kayong Bible, this is English version, but I encourage you na maging parang mga taga-Berea tayo, saligsigin natin ang kasulatan. Kung meron kayong Bible, sa 1:17 o 17, verses 20, I think to the 23 verses ang ginawa ko dyan. Pero babasahin ko sa inyo sa wikang Ingles. After Jesus Christ prayed for the apostles, doon sa John chapter 17, He prayed, shifted the gear to His people. Doon sa mga taong ma-convert ng kanyang mga apostles. Sabi niya, my prayer is not for them alone. Speaking to the apostles, hindi lang para sa mga alagad ko. I pray also for those who will believe in me through their message. Sino mo yun? Ikaw yun. Ako yun. That all of them may be one. Sabi doon, Father, just as you are me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Sabi doon, upang ang mundo'y maniwala na ako ay pinadala mo. So kailangan ay meron daw tayong magkaisa tayo. Yung nasabi doon, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. So that is straightforward unity. Ano po? I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as have you loved me. Ang ibig sabihin, mga kapatid, unity, it's not just getting along.
it is our witness. People will believe the gospel if there is unity present in the church. Ang ibig sabihin, if you lose your unity sa loob ng iglesia, you lost your credibility to the gospel. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yung answered prayer ni Jesus Christ? Di ba? Pinag-pray ka ni Lord, sabi niya, pag nakita kaya si Sister Alba, yes, ito yung answered prayer ko. Pag binilang kaya, di ba? Because she was one of the persons that I prayed for to bring complete unity. Mga kapatid, ngayong umaga, I want to share with you and add doon sa mga naituro na sa inyo na pag-aralan natin about unity. I don't know, hindi ko kasi nababantayan yung mga messages, but I'm confident enough that it was relayed properly at naiintindihan nyo. But then, sana mas makatulong na mas maintindihan natin what is unity in a little doctrinal side. Kaya kung meron po kayong mga tanong, tanongin nyo si Brother Renz ni Mamia pagkatapos ng message. Especially Ephesians chapter 4, mga kapatid. Ayan. So ngayong umaga, muli po natin aralin yung word na, o yung sinasabi natin yun, based on Paul's description on Ephesians chapter 4 when it comes to being united. Sabi po doon, sa Ephesians chapter 4, 3 to 6, binasa ni Pastor, sabi niya, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace, that there is one body and one Spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and all. Babasahin ko rin sa Tagalog para malinaw, kasi ako, hirap din ako sa sa English. Anyway, sabi po doon, maganda yung sa Tagalog yung unang-una niya, sabi niya doon sa verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo at iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Pagpapala mo ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po yung kumuha tayo sa madaling panalangin. Dakila at magpala namin Diyos, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Unang-una po sa regalo ng kaligtasan na patuloy namin ini-enjoy ngayon, Panginoon. We are more than blessed than we are yesterday, and we will be more than blessed than we are today, Panginoon, because of your great sacrifice and because of the unity of the Spirit that you have given us, Lord. And this morning, Panginoon, we pray that all of this, Panginoon, na hindi na namin maintindihan sa aming mga isip, kundi mag-overflow sa aming mga actions upang yung mga taong hindi pa nakakilala sa iyo ay matapunan namin nung aming pong pagmamahal, nung pagmamahal na nagmula sa iyo. Of course, makita sa amin yung pagkakaisa na nagmumula sa iyong Espiritu, Panginoon. Muli ay ikaw po ang siyang sumaming, dakilang pag-ibig ng siyang umalang sa amin. Ito po ang aming samod na lang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam niyo po yung Ephesians ay isa sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, at yung sinusulat niya, nandun siya sa kulungan. But before that, I think around 5 to 6 years ago, nagpunta po siya dyan. Mababasa niya sa Acts chapter 17 and to the following verses. Kasi Pablo bumisita siya sa Efeso, at ang Efeso po ay isang pagan country, isang pagan nation, na sila po ay mapamahiin. Sino po ang mapamahiin? Ang hindi nagwawalis ng gabi. Mahilig po sila sa ganyan, Kaya nga po si Paul, di ba, meron siyang hinanap doon, Nung time na yun sa ibang mga lugar na yun, merong mga uri ng mga Diyos-Diyosan dyan. Yung mga bato-bato. Kasi natatakot sila, baka ma-open nila di ba? Mamaya, nabigyan nila ng parangal yung Diyos ng araw, yung palang Diyos ng buwan, hindi, nagalit yun. Kaya nilalagyan po nila ng mga ng mga Diyos-Diyosan, So, very very known yung pong Ephesus. At nung nag-start si Paul dyan, he tried to penetrate that kind of belief. Inabolish niya yan. Kaya nga po, halos mamatay siya dyan sa lugar na yan. Ngayon, dalawa po ang prominent dyan
Kaya dinidiscuss niya yung unity. Una, mayroong mga Jewish Christians dyan. Pag sinabi natin mga Jewish Christians, sila yung mga pinili doon sa Old Testament. Di ba yung binabasa natin, kung nababasa po kayo sa mga lahi ni Abraham, na sa kanila ibinigay yung kaligtasan. Then after that, sa New Testament, through Paul and Peter, nalaman natin, di ba, na yung kaligtasan ay ibinigay na rin sa mga Hentil. The short explanation, mga kapatid, pag hindi ka Hudyo, Hentil ka. So tayo po bilang Pilipino, Hentil tayo. But then the salvation is offered to us. So meron po mga magkakaibang paniniwala po yan. No? Ang madami po yan, from circumcision hanggang sa kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat i-practice. Doon pala, magkakaroon na sila ng differences. Diba? Kaya si Pablo, nakita niya yun, si Paul, when he wrote Ephesians, itong part ng unity, mga kapatid, he tackled that because naiwan siya doon siya sa bulungan at walang taong pwedeng mag-correct doon. At nabalitaan niya yung mga nangyayaring, yung mga Hudyo, Kristiyano, pinipilit yung mga bagay para dito sa mga Hentil. Yung mga Hentil naman, ayaw nila dahil hindi naman nila practice yun. Yung iba, mayroon pa mga lucky charm. Ano po, sino po ang nagsasort ng lucky charm? Yung gusto ng iba, yung sopa nila nakalagay nandun sa may kanan, na nasisinaga ng araw. Di ba? Para pumasok swerte. Ganun ang mga yung mga Hentil. So there is differences pagdating po sa kanila, mga paniniwala. Of course, ultimately, nagkakaroon po yan pagdating sa hierarchy, pagdating doon sa pamumuno sa loob ng iglesia, nagkakaroon din ng sino ang dapat mamuno. Hindi ba? Kasi kami dapat dito kasi nauna kami dito. Ganun minsan. At nangyayari din po yan. Hindi ba dito sa atin, di ba? Di ba? Kami dapat meron kami posisyon sa bangko tinunit namin dyan. Ganun na nangyayari sa atin. So, kaya sabi ni Paul, yung unity natin, hindi naman sa atin galing yan. It came from God. And it's from the Spirit. Nung tinanggap natin. Kaya sabi dun sa verse 3, you eager to maintain the unity. Hindi niya sinabi yung create the unity. Gumawa kayo ng pagkakaisa. Ang sabi niya, i-maintain nyo. Kasi nasa inyo na eh. You should maintain the unity. Yung nasa inyo na. Alagaan nyo yung sinasabi nating unity na binabanggit po ni Paul. So, una po dyan, na panawagan ni Pablo, is that we should call to be one. We are called to be one in Ephesians chapter 4, verses 3 to 6. We are called to be one. Mga kapatid, tinawag tayo para maging isa. Di ba? Tignan mo yung katabi mo at nasa likuran mo. Wala kang choice. Tanggapin mo yan. Di ba? Sabi nga, buti na lang, asawa ko yung katabi ko. Karoon ako ng advantage. Di ba? Anyway, sabi ni Paul, una, we should keep our unity. You make every effort. Sabi doon, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang ibig sabihin, mga kapatid, Paul is calling believers to actively protect. Protektahan nyo yung pagkakaisa na meron kayo sa pamamagitan ng Espiritu, mga kapatid. Kailan ba natin tinanggap yung Espiritu ng Diyos? 1 Corinthians 12. Nung tinanggap na lang ng ating Panginoon, we receive that Spirit. And that Spirit causes for us to be able to have the unity. Ngayon, ang sabi doon, you make every effort to keep that unity of the Spirit through the bond of peace. Pag sinabi bang una, make every effort, make effort. Di ba? Kitang-kita yung sa mga nanliligaw. Sino po may mga asawa na po? Pinakamatagal na po mag-asawa. 30, 50, 40. Ayun, sister. 50, ganyan po. Mga 30 years, hindi ba? Mga 20 years, 35 years, ang tagal naman. 35 years, parang ayoko na ata. Anyway, biro lang po yun, po. Alam niyo, nung naliligaw po yan, yung mga kalalakihan, I speak to the men, talagang we make every effort. Pag sinabing effort, di ba? Meron ako noon dati, secret lang to, makikita ko sa asawa. Hindi ko kasi siya nakatulad. Kasi MBS pa ako noon. Tapos nililigawan ko nasa Pasig, malayo yun. Nabaliches to Pasig. Pag umulan, kapag text nyo sa akin, hindi pa uso chat nun eh. Mga kabataan, text mo, papaload ka pa, magastos doon.
Papaload ka, piso per 160 character, kaya nauso yung mga shortcut eh. Di ba, sa text, Magte-text yun, umuulan, wala akong payo. From Quezon City, bibigay ako papasok, dadalang ko lang ng payo. Ayun, talo. Hindi na. Pagkats effort. Yun ang sinasabing effort. Abot kayo, yung mga, nung nanliligaw pa kayo sa inyong mga asawa, hinahatid nyo yan, di ba? Sa mga kapapagyan, sabihin nyo lang po, sumigaw po kayo ng tulong kung kayo buwan. Pinabanggit ko, Pag nag-effort kayo, yung mga yan, ihahatid ka niyan. Di ba? Sabi mo, dito mo lang kayo sa kanto. Ihahatid ka sa inyo. Yung kahit kung pwede ipasok yung kotse sa sala, pinasok ko eh. Di ba? Ganun yung effort. Habang tumatagal, after naging kayo na, medyo okay na. Nung mag-asawa na kayo 5 years, di ba? Parang dyan ka na lang, di ba? Kasi out of way eh. Ibaba na lang kita, i-drop ka, mag-grab ka na lang. Tapos sabi nga tayo na, aalis ka lang, hindi mo nga alam isa nakaalis na eh. Kahit ingat, wala na eh, Ganun na nangyayari sa mag-asawa. But that's just Pero syempre, yung iba, hindi naman ganun. Meron pa rin naman mga nag-aaral. But what I'm trying to say is that effort is something that you do intentional. Diba? Dapat meron kang intentional, o merong intention to do that, to keep the faith or the unity. Yung sinasabi, dapat para magkaroon ka ng, you should keep the unity, dapat it's intentional, dapat willing ka i-keep yun. Through the Spirit. Paano natin mag-keep yun? Sabi sa Ephesians chapter 4, balikan natin yung mga unang verses 1 to 2. Ang unang pinaging ni Pablo is that we should practice humility. Practice humility. Sabi doon, you should do it with gentleness and humility, mga kapatid. You practice humility. Ephesians chapter 4, verse 2. Anything that will disrupt yung unity natin, mga kapatid, it will it will avoid us from being one. At ang number 1, kung hindi man pasok sa number 1, pero pasok sigurado sa top 10 na sumisira ng unity when it comes to personal is pride. Kahit saan ka pumunta, kahit sa politika man yan, kahit saan ka man, even sa church, kung meron kang pride at hindi mo makain yung pride mo, and you cannot practice humility, nasisira po yan, mga kapatid. Lahat po tayo, meron tayong different level ng comprehension. Tama? Pagkakaintindi. Lahat po tayo, we have different level of skill. At kahit gaano ka nakatagal sa church, mga kapatid, kahit diyan ka pa lumaki. Sino po dito ang Sinsburg Church of Christ? Diba, minsan nga nasa ka pa lang Brother Joe, minsan nga nasa ka pa lang nasa sinapupunan ka pa lang, Church of Christ ito. Kasi yung tatay mo, ministro Yung nanay mo, diakonesa. Wala kang option. Hindi ba? Kumbaga gano'n na lang. Pero kahit diyan ka lumaki, diyan ka na nagkaanak, diyan ka na nagkaapo, mga kapatid, diyan na lang ako yung skill mo, there will always be a person na darating sa church na mas marunong sa'yo. Naniniwala kayo doon. Sino po ang natutuwa? Halimbawa sa music team. Kasi part ako ng music team, Kapag kami dumating na mas magaling, sino ang tuwang-tuwa? Yes, mas magaling siya. Kasi yung minsan yung iba, yung iba mga naasa, kapag naman ito, bagong-bago. Kung anong pinapasok-pasok na kanta. Di man namin alam, English po. Dapat natutuwa daw tayo yung practice. Yung muna hindi mga kapatid, pasensya natin yung music kasi paano ko na yun. Kaya puro doon ang illustration ko, yung pong humility, number 1 yan, dapat meron ng isang part ng nasa part ng ministry, especially sa music, sa worship team, Dahil sila yung, na frontline pagdating po dyan, At dyan nagkakaroon ng maraming problema. Sa tagal mo na sa pagiging music minister, siguro alam mga 17 years na sa iba't ibang churches. Number 1 yan, yung pride, yan ang sumisira. Yan siguro, yan na ako yung brother Hex, correct na ako kung mali ako. Minsan, dahil doon sa nagkakairingan, hindi ba? Kung ano yung song leader, favorite niya yun. Ang tagal na hinintay, tapos tatanggalin mo sa lineup. Diba? Minsan gano'n di ba? Kasi hindi pasok sa team kapatid Hindi, tagal ko na Tagal ko na gustong ipaawit yan, di ba? Yung iba naman,
Iba naman, di ba, yung mga kabataan, especially kayo gusto nila, yung mga masisiklang kanta. Contemporary yung tawag na, di ba? Eh, nagagalit yung mga elder. Gusto nila yung lalo. Kaya natuwa ako kayo ng ilang Taiwan, ang ating paninindigan. Minsan nagkakaroon ng gano'n, ano? There was a church na pinuntahan ko, di ba, sabi ko saan? Nagkaroon ng meeting, emergency meeting. Ano? At ang dahilan ng meeting is because ang laging kinakanta, Don Moen. Ano? Hindi na tayo kumakanta ng himnaryo. Sabi nung mga leaders ng church. Kaya nagkaroon ng disruption. So ang nangyari, nagkaroon ng prayer, and after the prayer, nagkaisa na every last Sunday, puro himnaryo. Tapos every second Sunday, yung iba naman contemporary. Hindi ba? So nagkakaroon din ng unity. Sino ba? Gusto niyo po ba yung himnaryo? Kinabot niya po ba yun? Amen. Nakita ko si Cyrus kumumpas, naalala ko si Pang Leonie sa MBS. Talaga yun ang mga talagang solid dati noon. Kapatid, kung umaawit kamay lang. Alam mo na ako saan kapapasok. Meron din tayong mga kapatid na cannot accept the way of the worship style. Nagkakaroon din minsan ng disruption sa unity. Ano yun? Minsan, meron isang church, hindi ko pwede sabihin, pero alam nyo na siguro, may isang church, bawal pumalakpak. Noon. Literally, bawal pumalakpak. At bawal tumayo kapag worship, bawal maingay. Yung aming kaibigan, na si sister, kilala kasi niya, malaman niyo. Talagang siya kilala siguro niya, Sister Glycia, Johnny Brothers. Talagang very active siya. Ang ginawa niya, pinasok niya yung batian. Pinasok po niya yung batian. Pag batian, umiikot po yan. Conservative po yung church. After po nun, miniting kami mga kapatid. Sabi sa amin, kahit nga yung yabag ng sandalyas, hindi pinapatulog. Sabi niya, ginamita kami ng talata, sa loob ng iglesia, tapos pinagulo niyo ang iglesia. Nagkaroon. Pero later on, natanggap na rin. Meron din tayong church, bawal po ang drums. May isang praise team na nag-concert doon, umaawit sila yung drums na sa labas ng pinto. Habang sila tumutugtog. So ganun po, nagkakaroon po ng pagkakaiba, and that's different opinion, mga kapatid. But then, we respect that. But ang point doon is that there are many things that will disrupt our unity. At ang first reason para makip natin is we practice humility. Matuto tayong magpakumbaba sa mga tao. Diba? Sabi nga doon, yung favorite note ng o motto ng Restoration Movement, in opinion, liberty. In opinion, liberty. In essentials, unity. And in all things, love. Kapag ang isang bagay nasa bracket ng opinion, dapat we practice humility, mga kapatid. Sabi po doon sa text. Pangalawa, sabi ni Pablo, be patient with one another. Be patient with one another. Pagtiyagaan mo ang kapatid mo. Sabihin mo dun sa nasa kanan mo, kung meron ka nasa kanan, pagtiyagaan mo ang ugali mo. Be patient with me, Sabihin mo sa kabila, pagtiyagaan mo rin ako. Di ba? Isa kahit meron talaga tayong mga iba't ibang mga ugali na ayaw talaga natin. Meron tayong mga ugali na ayaw natin doon sa ating mga kapatid, at meron naman tayong ugali din na ayaw din natin sa ating sarili. Pagtiyagaan mo yung kapatid, kasi pinagtsatsagaan ka niya. Kaya nga, di ba? You be patient with one another, di ba? Para mo, hindi ma-disrupt yung tinatawag na unity. Sa Romans chapter 14, to the following verses, I think nagsimula sa verse 12 yun, nagkaroon din ng problema doon sa mga kung sino yung malalakas sa pananampalataya, malakas, at saka mahina sa pananampalataya. Yung iba kumakain ng gulay, yung iba kumakain ng karne. Buksan niyo sa Romans chapter 14, si Pablo, sabi na doon, may mga Kristiyano na hinuhusgahan itong mga kumakain ng gulay dahil hindi sila kumakain ng karne. At mayroong mga Kristiyano na hinuhusgahan yung nagse-celebrate ng isang araw at dun sa nagse-celebrate ng maraming araw. Basahin po natin para makita natin. Pero hindi ko nilagay dyan. Sabi doon sa verse 14, verse 1,
Sabi ni Paul, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala. At huwag ay pagtalo sa kanya tungkol sa inyong mga kuro-kuro. Ayan, about dyan doon sa kung ano yung kung sino may mahina at sino malakas pagdating sa faith, mga kapatid. Ang sabi doon sa verse 8, kung tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y mamamatay, para tayo sa Panginoon. Amen? Diba? At kaya nga, sa mabuhay man o mamatay, para tayo sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo, yung mga bagay yan, it's a matter of opinion. Di ba? Meron talagang lalabas sa loob ng iglesia, and always remember this, mga kabataan at mga leaders ng church, na meron talagang lalabas na may mataas ang level ng maturity when it comes to faith. At meron talagang mapapansin kayo na itong taong ito, yung kanyang level of faith, hindi pa talaga ganong nagmamature, hindi pa ganong nag-grow. But it doesn't mean na mas mahina siya pagdating sa pag-plead sa Panginoon. It just means na meron kang responsibility doon sa tao yun. At kailangan tanggapin mo siya, pagtiyagayin mo siya. Dahil ang kapatid mong yan, magkakamali po yan. Kahit matagal na po kayo magkakasama, magkakamali yan. Minsan nga, yung pagkakamali niya, paulit-ulit na. Sino po ang naasap na sa lagi nagkakamali? Paulit-ulit na. Diba? Ako sabi ko, sige, lagi ganyan. Tinuro ko na siya yung code na yun, yung parang alam. Diba? Minsan nasasabihan, meron ba napaiyak siya, no? Yeah? Meron na ako nakita, talagang umiyak eh. Diba? Sa ganun. But then, we should accept yung sinasabi ko. And pagtyagaan po natin yung ating mga kapatid. At sabi doon, sa last part ng verse 3, ay we choose peace over winning an argument. Mga kapatid, tandaan nyo, ang kapayapaan is the binding glue o binding agent pagdating sa unity. Dapat you choose peace over the argument. It is better to win the person than to win the argument. Minsan kahit tama ka, pag pinilit mo ng pinilit, isusuka niya yan. Kahit sinasabi niya, hindi, ang paniniwala ko talaga yung manok, 3 pa ay. Hindi, 2 nga, hindi ka pa nakakita. Di ba? Tapos pinilit mo pa, di 2 pa yung manok mo. Ito, 2 oh. Diba? Hindi ka pa nag-iisip. Ganun pa yung mga nanalo ka nga sa argument, but then you lose the person. Natalo. Hindi na babalik ng church yun. Maghahanap ng church na may 3 paang manok. Doon pupunta yun. Natatanggapin siya. Doon sa kanya. Pero pag pinakinggan mo siya, and you approach nicely sa kanya, makikinig sa iyo. Because you choose the person. You choose peace over the person. Mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, sa kanya Sermon on the Mount, ang mga tao, ang mga believers daw are peacemakers. Sino po ang may record na sa barangay? Dahil sa pagtulong kaya may record na. Di ba? Ito, Pastor, yung diyakono niya, ipag-away na naman to. Mahirap yun. Di ba? Dapat daw, para makip natin unity, we should be peacemakers. Ayan, we choose unity. Sa atin. Sabi doon, kaya yung activity natin, minsan, ang nakakasira din sa unity is yung kwento na hindi naman natin alam. Di ba? Parang mga Marites at saka mga Marisol. Di ba? Narinig mo lang, ha? Alam mo na, sabi ko, si Donato ko lang. Nahiya na sabihin sa'yo. Di ba? Tapos kukwento na, kinaiba na yung kwento. Last Sunday mo na daw. Nakakanta. Di ba? Nasulsulan, Kaya galit na galit yun, sumugot, galing mo daw ako. Yung pala, ang papalitan lang pala yung kanta. Hindi pala yung tao. Na iba. Hindi ba? Nagkaroon ng gossip nangyari. Kaya daw sabi doon, you may disagree mga kapatid, kasi hindi naman tayo talaga all the times, hindi tayo magkakaparehas pagdating ng opinion natin. We may disagree, but disagree respectfully. And after that, we should unite pa rin as one body of Christ, mga kapatid. It's much better to win the person than the argument. Yung pangalawa, dalawa lang to, sana, meron ba nagta-time out dito? Kasi sira yung relo ko eh. Anyway, pangalawa, doon sa verse 4 to 6, ito medyo doctrinal, but hindi ko naman siya i-expand. Sabi ko nga, kung meron po kayong tanong, si Pastor Mel, kasi Brother Renzi, at kasi yung mga elder po natin ang sasagot sa inyo. Sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, sabi po doon, we have the foundation of our unity. Sabi doon, ano ba yung foundation ng ating unity? Sabi doon sa verse
5 to 6. Binasa ko kanina, pero ihimayin natin, iisa-isayin natin. Ang sabi niya doon, we are in one body. We belong to one church. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. At palagay ko ay nahapyawan yan. Sa mga messages, not only on unity, month ninyo at noong mga nakaraang panahon, ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Di ba? At si Kristo ang ulo ng iglesia. Kakaroon ng iba't ibang function ng katawan. Hindi pwede yung kamay mo, nakakaupo yan. Hindi niya function yan. Hindi pwedeng maglakad ka lang sa kamay. O meron pa naglalakad. Pero pwede rin. Kaya ang pangitik na, naglalakad ka sa kamay. Nakabaliktad ka. Di ba? Hindi mo function yun. Di ba? May iba't ibang function dito sa loob ng church. Ang maganda dito mga kapatid, ang dapat natin tandaan, dapat nagko-complement yung bawat member ng body. Ang ibig sabihin, hindi dapat naglalamangan, hindi dapat nagpapalakihan ng ulo. Hindi ba? Hindi dapat nagpapalakihan ng member. Minsan kasi, akala natin, dahil lagi po na dito sa harap yung mga nagsasalita, yung mga ministro, yung nagpapaawit, ang ganda ng boses ni sister, ang ganda ng boses ni brother, di ba? Di ba? Tapos may mga nagpipray, ang ganda ng prayer niya, yung mga tumutugtog, siguro mas malapit sila sa Lord kaysa doon sa ibang mga member. Hindi po ganun yun, mga kapatid. We function differently. Kung paano nalulugod ang Panginoon doon sa mga nagpapaawit, nalulugod ang Panginoon doon sa mga nagwawalis sa loob ng kapitulo. Tandaan po ninyo yan. You do not discredit yourself. Ano bang ginagawa mo sa church? Ako ang tiga-timpla ng kape. Meron kaming gano'n eh. Sa Santo Domingo, talagang pag tapos namin kumain, Nicole, kape. Meron kami tinatawag, pero tuwan-tuwa po kami kasi siya naman, tuwan-tuwa siya yung ang dami namin eh. Parang ganito rin po after service, kami every Sunday, nagkakape kami. Kung may 50 siguro cup, meron eh. Natitimplahin niya eh. Pero natulugod po ang Panginoon sa ganon. Di ba? Minsan kasi akala natin yung mga maliliit na bagay, hindi napapansin ng Panginoon, nakikita po ng Diyos yan. At kung ano po yung langit na pupuntahan ng mga tao, narito hindi yung langit na pupuntahan ng mga nagwawalis dyan. Di ba? Kung wala kang talent sa pagkaskas ng gitara, baka sa pagwawalis meron ka. Yeah. Isipin nyo kung wala po naglilinis ng church, papasok kayo, napakadumi, magagalit ka. Di ba? Lahat po ng ministeryo sa loob ng iglesia ay nalulugod ng Panginoon. We function differently because we belong to one body. At hindi po yan dapat nag-aaway-away. Hindi ba? Nakita na ba kayo na naglalakad? Hindi po isang tao, tapos yung kanan, sinusuntok yung kaliwa. Ano po tatawag nyo sa tao yun? Di ba? Meron siya sakit. May sakit siguro yun. Yung tao yun. Kasi hindi naman yun ang function yan. Dapat nagko-complement sila because we belong to one body. Sabi doon, because we are in one body. Pangalawa, we are in one spirit. We are united by the Holy Spirit, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, yung Espiritu, tinanggap natin yan sa Panginoon. Nung tayo po ay tinanggap natin ang ating Panginoon. The same Holy Spirit lives in every genuine believer, mga kapatid. The Spirit is the one who brings us the body of Christ and enable us to live together in unity. Ang ibig sabihin, yung Spirit na meron tayo provides the same guidance doon sa mga taong nasa Panginoon din. Ang question dyan, bakit iba-iba yung nagiging decision natin kung meron tayong same Spirit? It is because of how we listen to the Holy Spirit and how we let the Spirit influence our decision. Kasi nung ginawa tayo ng Panginoon, Genesis chapter 1 verse 26, meron tayong free will na tinatawag. Meron tayong kakayahang mamili. Ang problema minsan, yung guidance ng Spirit, hindi natin pinipili. Sinasabi na ng Spirit na mali yan, doon pa rin tayo pumunta. Kaya nagkakaroon ng iba outcome. Parang kang binigyan ng tinapay. Pag binigyan ka ng tinapay, nasa sayo na yun. Kung kakainin mo yun, itatapon mo yun, o itatanim mo yun. Hindi ba? So kung pinili mong itapon yun, nasa sayo yun. It's your free will. Kaya nagkakaroon. But the same Spirit na meron yung kapatid natin is the same Spirit that we receive when we accepted Jesus Christ, our Lord and Savior. At tandaan niyo mga kapatid, ang isang tao, ang isang Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo, magbubunga yan. At kapag nagbunga
bunga yan, hindi ikaw makakita ng bunga mo. Makikita ng ibang tao yan. Kung ano yung bunga mo. Pipitasin namin yan, yung bunga mo. Tignan nyo yung nasa likuran nyo. Ano ang napitas nyo dyan na bunga ng Espiritu Santo? Mag-overflow yan. Di ba? At sabi sa Galatians chapter 5, verse 21 to 20, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Automatic yan. Magbubunga yan, mga kapatid. Ang isang taong puspos ng Espiritu because we have the same Spirit. Pangatlo, we have one hope. We share the same future. Lahat po tayo, meron po tayong pupuntahan. Isa sa mga naging topic namin yan, di ba, sa camp nung last time is that magkaroon kami ng topic na hope. At marami yung maganda yung mga delific ng mga kabataan po nila natin. At kaya lang hindi ganun na-capture talaga yung essence. Kaya pinaliwanag namin that the hope na sinasabi dyan ay hindi lang yung pag-asa natin dito sa buhay na ito, kundi yung pag-asa natin doon sa buhay pa pagkatapos po nito. Mga kapatid, ang buhay natin dito, napaka-iksi lang. Halimbawa, ito po yung kamay ko, wala kasi yung nakatipa po kung ganyan. Ayan. Yung pumbuhay natin sa lupa, ito lang po hiniliit ko yan. Ito lang. Dito sa hiniliit kong ito, dyan isisiksik lahat. Diyan ka ipapanganak, diyan ka magtatrabaho, bibili ka ng magandang bahay, magkakaanak ka, magkakaapo. Tapos yayaman ka, kung palarin ka, magkakaroon ka ng magandang business, maraming sasakyan, dito yan. Pero hanggang dito na lang po yan. Hanggang sa mamatay po tayo. Ganyan lang po kalit yan. Anong mangyayari ngayon? Dito, sa karugtong hanggang doon sa dulo. Yun yung buhay pagkatapos ng buhay natin ito. Ang problema, gaano ka ka-assure dito sa buhay mo dito sa lupa? Kung gaano ka ka-assure dito sa buhay mo sa lupa, dapat ganun ka rin ka-assure sa buhay mo pagkatapos. Kung saan ka pupunta, dalawa lang yan. Dapat meron kang assurance. At bilang Kristiyano, mga kapatid, ligtas na po tayo, we share the same hope. Na pagdating ng araw na yun, magkikita-kita tayo sa langit na bayan. Kaya tignan niyo yung mga katabi niya, magkikita-kita pa kayo dyan. Gusto niyo bang isama sila? O nagsasawa na kayo? Sabi nga, pati ba naman sa langit, sumunod ka? Di ba? Magkikita-kita tayo because we share one hope, and that is in Jesus Christ, mga kapatid. Pangapat, we share the one Lord, and Jesus is the Lord over all of us. Wala pong bossing sa kapilya. Sabi ko, walang bossing sa Angeles Church of Christ. Walang pataas. Hindi po siya ang lagi si Pastor Mel na nag-preach. Siya ang pinaka-boss. Tanong ko muna si Pastor kung papayag siya na minudo mo lang. Baka ayaw niya yun. Diba? Wala. Ang bossing natin, ang boss natin, and our Lord is only Jesus Christ. Wala nang iba. Kapag nakakita po kayo ng iglesia na yung tinataas ay yung tao, magtaka po kayo doon. Hindi po ibang klase po yun. Kakaiba po yun. Our Lord is only Jesus Christ. One Lord. Panglima, we have one faith. Iisang pananampalataya. Meron po tayong iisa lang ang pananampalataya. At yung pananampalataya na ipinasa pa sa atin. Ipinangaral sa atin. Na si Jesus ay pinanganak, si Jesus ay namatay at nabuhay para sa ating mga kasalanan. Yun ang ating pinanghawakan, and that is the gospel, and that is our faith. Hindi ko na po masyadong i-expand, dahil masyadong compounded yung topic. Panganim, we have one baptism. Meron tayong isang bautismo, base doon sa sinabi noon. Sa Ephesians chapter 4, verse 6. Ang ibig sabihin, lahat po tayo tumanggap tayo ng bautismo. We have one baptism. And when we share one baptism, ibinigay po natin lahat. Kaya nga, ang ibig sabihin ng baptism, in the Greek word of baptism is baptizo, ang ibig sabihin niya to immerse, ilubog. Di ba? Ilubog mo lahat. Ibig sabihin, isuko mo lahat. Di ba? Kaya nga yung mga yung isang Kristiyano daw, pagka daw chismoso, tsaka chismosa, hindi, nakasara yung bibig ng binautismoan. Hindi nadamay yung dila. Sino po binautismoan ng nakangangayon? Siguro kaya ito laging nanggugulo, masama, hindi na bautismo ng tila nito. Di ba? Hindi na isurrender sa Panginoon. Di ba?
Pero biro lang po yun, no? Ang ibig ko sabihin, when we surrender ourselves to baptism, mga kapatid, inilubog tayo. Yung ating lumang pagkatao, ipinaon yun. Ang dinitipik ng baptism is burial, ano? Inilibing yun. Yung lumang mong pagkatao at pag-angat mo, bago ka na. Hindi ibig sabihin na ikaw po ay water resistant. Ano? Ano nyo ba yung water resistant? Ay yung sin resistant, I mean? Nakita na ba kayo ng water resistant na na relo? O kaya na cellphone? Paano po ang ibig sabihin ng water resistant? Yung tubig lumalayo? Nakita na ba kayo? Yung relo, tinapat mo sa tubig, parang magnet, lumalayo yung tubig, no? Ganun ba yun, yung water resistant? Hindi ganun yun, di ba? Ang ibig sabihin ng water resistant, pag inilubog mo siya sa tubig, nakaka-withstand siya. Ang ibig sabihin ng isang Kristiyano, sin resistant. Hindi ibig sabihin na hindi siya papasukin ng kasalanan. Pero pag dumating yung kasalanan, kaya niyang i-withstand. Kaya niyang labanan. Doon. Dahil tinanggap niya yung aral ng ating Panginoon. Amen. Meron na siyang resistance doon. Ano? Again, hindi po tayo lalawan ng kasalanan. Kaya nga yung mga paborito ng mga kababayan, tukso. Ano kasi pwede ba kantayin mo? Rami na. Di ba? Yung tukso, di ba? Ayuan mo ko, dapat pala tayo. Lalayo dapat tayo. Di ba? Because we share the one baptism and we identify ourselves with Christ, mga kapatid. Ina-identify natin ang ating sarili kay Kristo. Pangpito, we have one God and Father of all. Ang Diyos Ama, ang Diyos ang ating Ama. Malaking bagay po ito, no? Especially in the context of biblical interpretation, dahil tayo po ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Tayo po dati ay mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil kay Jesucristo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Di ba? At pag sinabi mong anak sa mga magulang, ibibigay mo yung best mo para sa anak mo. Wala siguro magulang na nagkaanak para sipa-sipain. Magagaling po yung mga bata ngayon, pwede na magtulpo. Ito, patulpo kita! Yeah? Yung napanood ko dun sa Facebook, yung pinag-aaral siya ng magulang niya. Ang cute lang sabi. Mag-aral ka, sabi ni Mayor Vico, walang pasok. Tapos pinag-aaral mo ako, mag-mayor ka muna. Yung mga bata marunong sumagot na yun, no? Iba na yung kanilang reasoning, mga kapatid, ano? But at the same thing, katulad ng isang magulang sa anak, ang ating Ama, na ang Diyos Ama, ay ang kagustuhan din niya is para mapabuti po tayo. We have one God and Father of all. Ibig sabihin, kung tayo po ay anak ng Diyos, yung po mga kasama po natin, mga kapatid po natin yan, mahalin po natin yan. Kahit po yan, hindi ka mahal-mahal. Di ba? Minsan kahit sa loob ng iglesia, pag meron kang hindi kabate, ito, totoong nangyari merong isang kapatiran, masyado lagi silang magkaaway naman. Pag nagsalubong yan malayo pa lang malaki kasi yung church malayo pa lang, makikita mo na. Masasalubong niya doon, iikot siya. Ganun, sino naka-experience ng iniikutan pa para hindi masalubong? Kasi nakakaasar siya. Meron ba kayong ganong kilalang tao? Sino po dito ang meron talagang pag pinikit yung sarili nyo at tinanong ko sa inyo, sino ang pinakinaasar ng tao? Sino lumalabas? Meron po ba kayong napipicture sa isip ninyo? Di ba? Yung taong yun, sabi ni Kristo, mahalin mo yun. Dapat mahalin mo yun. Kaya nang isa sabi, pag nakikita ko yung asawa ko, pagka nakatilan ako, pag dikit ko, yung asawa ko pa rin nakikita. Wala talaga tayo. Anyway, di ba? Pero yung mga kapatid natin sa Panginoon, we have one, sabi, dun sa may verse, dun sa 7th part, or dun sa verse 6, nagkaroon pa siya doon ng explanation. Sabi nyo, God who is over all. God is the supreme authority, mga kapatid. Di ba nilagay dyan? And He is through all. God works through His people. And in all, God is present in His people. Mga kapatid, yung unity sa atin, and I believe, nakikita ko naman, sa mga posts at sa mga kakilala ko, at sa mga kabataang nakasama namin doon sa CAP, na meron pong unity pagdating po dito sa Iglesia sa Angeles. Parang ayaw ng sign na ito. Parang kulang pa, no? Di ba? Amen? Meron kayong unity, mga kapatid. At dapat lang natin ingatan yung ating pong unity. I-maintain natin. Di ba yung ating unity, na tayo po ay maging mga, dapat maging contagious tayo. Mahawa tayo na, mababalik tayo. Angeles, ba't ganun sila, no?
Napakabubuti ng mga tao, ang bait. Di ba? Why? Because there is unity. There is one Lord, there is one Savior, there is one faith in everything. Ano po? Sana gano'n, ano? Ang sa atin. Dahil maniwala kayo sa hindi, ano? May mga churches, hindi lang sa loob ng Church of Christ, na kahit doon sa loob, ano, ay nagkakaroon ng disruption sa unity. Mayroong isang church last doon sa malayong lugar, ano? Yung isang church, tumakbo kapitan. Yung isa, tumakbo rin yung isa. Alam niyo, pagka nagsisimba, yung mga supporter dito sa kaliwa, yung supporter ko isa doon sa may kanan. Sira ang unity. Ang problema nung ipapipray na ni Pastor, hindi alam kung sinong gustong pwedeng manalo. Ano po? Nagkaroon ng problema. Diba? Dapat hindi na-apektuhan. Again, our unity came from the Spirit, and I hope and pray that Angeles Church of Christ will still maintain or continue to maintain the unity that was entrusted to yung mga kapatid. Sa tulong ng mga leader sa iglesia, mga kapatid, na nagiging instrumento ng unity na yun. At lahat po tayo, meron pong silbi sa iglesia. Huwag kayong papayag na kayo po ay papunta lang sa iglesia tapos uuwi ulit na hindi man lang kayo nakipagkwentuhan o nakapagkape. O kaya makadampot man lang ng balat ng candy. Diyan sa baba. Di ba? Dapat meron po tayo ministry sa loob ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko, tayo manalangin. Alam ng Diyos na makapangyarihan sa amin lahat, Panginoon. Salamat po doon sa unity na in-entrust mo sa bawat isa, Panginoon. I pray that the members, especially the leaders, Panginoon, ng Angeles Church of Christ, continue to have eagerness to maintain that unity na in-entrust mo sa amin, Panginoon. Pinapanalangin ko po yung kanilang pong mga elders, mga deacons, mga ministry leaders, Panginoon, ang kailang pastor, ang kailang mga ministers, ang mga member ng kailang mga ministry, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan sa kailang po mga ginagawa, sa kailang passion, Panginoon, on serving you and serving you, Lord, because we have one Lord, and that is Jesus Christ above everything, Panginoon. Alam po namin, Lord, that we are, as individual, Panginoon, kami po ay hindi karapat-dapat o walang kakayahan para po gawin yung mga inatang po sa amin. But as one body and one church, Panginoon, magagawa namin ang higit pa ang aming mga inaatas po sa amin, Panginoon. Kung merong pagtutulungan, kung merong compliment sa bawat sa Panginoon, at nagko-compliment yung bawat members ng church, nagpa-functions as they were told, Panginoon, alam po namin na ikaw po ang siyang patuloy na magpapala, magbe-bless. Kaya lalong higit, Panginoon, dun sa mga narito, Lord. I pray na ikaw pong mag-ingat sa kanila, Lord. Ikaw pong patuloy na magbigay po sa kanila ng kalakasan, ng pagpapala at nawa pagbigyan, patuloy na gabay, kalinga at pagmamahalang ibalot mo sa bawat isa, Panginoon. Muli ay itinataas namin, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, Panginoon, ay sa iyo lamang at sa iyo. At itinataas namin ang dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.